Ako po ay nag-Adventist noong November 2019 dito sa Marikina, no? Ako ay nabautismuhan ni Pastor Ramon Tribusias, no? Ako po ay naging layman natin dito sa Marikina, no? At ako po ay unang sumangguni at nakilala ko si Pastor Jerel Paulino ng Novaliches SDA Church nung siya ay pastor doon sa Novaliches, no? Sila po ang unang tumanggap sa akin bago po ako napunta ng Marikina, no? At to make the story short, mga kapatid, nung ako po yung maging layman, again, mga kapatid, ang inyong pong lingkod dahil sa aking kahinaan at sa aking pagiging tao at makasalanan, mga kapatid, ay tayo po ay nahulog sa ating pananampalataya sa Panginoon. Isang taon matapos na tayo ay tawagin sa nalabi niyang iglesia, no? Sa madaling salita, no, mga kapatid, hindi ko po kinakahiyang aminin at tanggapin sa aking sarili at sabihin sa inyo ng buong lakas ng loob, mga kapatid, na ako po ay na-backslide sa ating pananampalataya, no? Wala po kasing maglalakas loob na magsalita na ang isang tao ay nag-backslide sa kanyang pananampalataya, no? So, ako po, mga kapatid, ako po buong tapang kasi hindi ko dapat ikahiya yung ginawa ng Panginoon. Ito po ay tinatanaw ko na experience na ikaw ay napahiwalay sa Panginoon. Talagang pinaramdam sa iyo ng Panginoon yung hirap na wala siya, na ikaw ay naliligaw katulad ng mga Israelita na ikaw ay naligaw sa parang ng 40 years, no? Gayun po ang nangyari din sa inyo po lingkod, no? Symbolical, mga kapatid, naligaw po tayo. Bakit po? Kasi tayo ay hindi tayo sumunod, no? Gaya ng nangyari kay Saul, no? Hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Ang inyong pong lingkod ay nagkaroon ng misunderstanding sa ating pastor at siya nga po ang naging bunga at dahilan ng ating pag-alis po sa church noon, no? So, isa po yung testimonya, mga kapatid, na ngayon po ang inyong pong lingkod ay hindi naman po sa itinataas natin gaano ang pamahalaan ng ating simbahan. Pero ngayon po, mga kapatid, ako po, ang inyong pong abang lingkod ay bumalik sa ating iglesia sa pagpapakumbaba na alam po natin ang ginawa sa atin ng Panginoon kung bakit tayo at paano tayo tinawag ng Panginoon sa iglesia ito, no? So, binalikan natin yung ating doktrina na napag-aralan at yung pag-ibig siyempre ng Panginoon na pinaranas sa atin nung tayo ay naging Seventh-day Adventist. Binalikan natin, mga kapatid, yung pag-asang ibinigay sa akin ng Panginoon nung ako'y unang tawagin niya bilang isang Adventist. So, binalikan ko po lahat yun, mga kapatid. At ako po ay nagpakumbaba sa Panginoon, inamin ko po ang aking pagkakasala at nakipag-ayos po sa aming pastor. No, na ngayon po ay nasa Nabotas na. No? So, kung ito ay aabot kay Pastor, sabi ko na, naiyak na naman. Sabihin ko, na mahal ko itong pastor kong ito, no? Kasi, naging mentor ko siya, no? Nung ako ay unang maging layman ng ating church. At naramdaman ko, no, sa kanyang pagpatnuboy sa akin, mga kapatid, yung pag-ibig ng Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. Yung alaga talaga sa akin ng pastor ngayon, nakikita ko sa kanya ang Panginoon. Na noon ay kinalabang ko siya, mga kapatid. Pinagsisiyang ko yun. Okay, magbalik sa iglesia, mga kapatid. Inamin ko yung pagkakamali ko. At tinagap natin na nagkamali tayo. At yun, mga kapatid, sa awa ng Panginoon, una, takot-takot, nahihiya, bumalik sa ating church. Pero sa tulong niyo, mga kapatid, dito tayo nakabalik. Nagtitestify sa inyo kung paano yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid.
ay nagparanas sa atin na kahit lumayo ka sa Panginoon, tatanggapin ka pa rin niya kahit ilang beses. Kahit na naging matigas ang iyong ulo, nagkasala ka, tumalikod ka, kung ikaw ay willing, kapatid, na pagsisihan ng iyong kasalanan, tatanggapin ka niya ulit. Ganun kabuti ang ating. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon, tinanggap niya tayo ulit. Ibinalik niya tayo sa ating tunay na tahanan. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, sa matagal na panahon ako'y na-backslide sa ating pananampalataya. Na-miss ko lahat ng ating ginagawa. Alam niyo mga kapatid, walang ibang kaligayahan akong natagpuan na tulad ng ganito. Kundi ito lang sa ating iglesia. No? At sa piling ng ating Panginoon. Kauli-ulian mga kapatid, bago mawala na naman yung aking signal, yung pagpapakumbaba, tinuro sa akin ng Panginoon. Porke layman ako noon, akala ko mas magaling ako sa pastor. Mga kapatid, pinaalala sa akin, tinuruan ako ng Panginoon, pagpakumbaba ka, hindi mo alam lahat ng mga bagay. Wala kang magagawa sa iyong sarili. Kaya pinarana sa akin ng Panginoon yung ginawa niya kay Nebuchadnezzar, na siya'y napakataas sa isang hari. Nung siya'y pinarusahan ng Panginoon, doon lamang siya nagsisi. Huwag na sanang umabot sa ganun mga kapatid yung maranasan natin, mapahiwalay tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag nating hilingin na mapalayo tayo sa Kanya kasi mahirap mga kapatid. Hindi ka masaya, promise mga kapatid. Nung mawala ako sa pananampalataya, hindi naging masaya at kumpleto ang buhay ko nang wala ako sa piling ng Panginoon. Kaya, nung makonsensya ako, binalikan ko yung aking mga karanasan at yung pag-ibig ng Panginoon sa akin, na nung balik ako, binalikan ko ang Panginoon. Nagpakumbaba tayo mga kapatid. Tinanggal ko yung aking sarili at noong una nahihiya tayo, natatakot, pero alam niyo mga kapatid, yung pag-ibig talaga ng Panginoon ang nagtulak sa akin upang bumalik. Kaya maraming salamat sa kanyang mga kapatid. At ipagpatuloy natin yung pagpapakumbaba, pagsunod sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga pamunuan, huwag tayong lalaban mga kapatid. Tulad ng ginawa ni Saul sa ating reflection, laging dapat God-centered ang ating leadership. Gayun din sa pagmamanage sa ating sarili, kailangan God-centered. Huwag tayo papatnubay sa ating sarili. Huwag nating mamahalin yung ating sarili. Dapat, lagi natin, sabi ko nga mga kapatid, lagi natin pipiliin ang Panginoon. Kasi ako, mga kapatid, noon mas pinili ko sarili kong pakinggan kaysa sa ating pastor. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, mayabang ako noon. Kung mayroon mang pinakamakasalanan mga kapatid at pinakamarumi, ako yun. Inaamin ko po yun mga kapatid. Kasi noon, nung ako'y maging Adventist, wala naman po magsasabi mga kapatid na agad-agad niyang nayakap ang pagiging isang Adventist. Nandun pa rin yung buhay na paglabag sa pagiging Adventist. Kasi hindi mo nga siya talaga mahal. Ngayon, mga kapatid, pinarana sa akin ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Kaya, mahal na mahal ko ang Panginoon na ngayon. Maraming salamat sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay. Kaya, patuloy po tayo pakumbaba. Patuloy natin mahalin ng Panginoon. At patuloy tayong sumunod sa Kanya. No? Dahil ang Panginoon, pag-ibig, kahit ano mangyari sa atin, anak pa rin tayo ng Panginoon. Kahit anong gawin natin mga kapatid. Nandyan siya parati sa atin. Kung tayo manunumbalik at pagsisisi, tatanggapin niya ulit po tayo. Kaya po, sana po yung aking naging buhay, inspirasyon, at sa ating mga kapatid na nahulog sa pananampalataya, sana mga kapatid, makatulong sa inyo yung ating naging kwento ng pananampalataya. Yun po, maraming pong salamat kasi ako'y naiiyak na naman. Hindi ko talaga maiwasan hindi maiiyak pag ako'y nagte-testimony po talaga. Kahit noon pa, 1 taon na akong nagte-testimony,
Pero talaga naiiyak pa rin ako sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amazing talaga ang Panginoon. Kaya purihin siya mga kapatid. Sige po mga kapatid at ako po'y makikinig kung ano po ang inyong naging reflection or masasabi dun sa aking buhay. Kung ako po'y huhusgahan, ako po'y tatanggapin at yung iba hindi maniniwala, okay lang po yan. Mayroon po mga ganyan po talaga. Pero sa ginawa po ng Panginoon sa aking buhay, hindi po talaga maitatanggi ang Diyos ay pag-ibig. Salamat po mga